Alam mo ba na may isang ekonomistang banyaga na naglarawan sa Pilipinas bilang ang bansang pinakainiingatan ngunit sabay na pinakakailangan sa mundo? Pinakainiingatan ngunit kailangan. Parang salungat, hindi ba? Kahit hindi ito nagtataglay ng mga sandatang nuklear. Tama. Ang pagtuon ay hindi sa banta ng militar, kundi sa labis na impluwensiya nito sa estruktura ng pandaigdigang ekonomiya at lakas tao. Sa pagkakataong ito, aalamin natin ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng ipagsawalang bahala ng mga pangunahing bansa sa mundo ang Pilipinas. Susuriin natin ito ng may katwiran mula sa pananaw ng industriya, heograpiya, at ng human capital. Sa orihinal na kuwento, may propesor pa ng Harvard ang nagsasabi nito, ngunit sa totoo lang, maraming ekonomista ang nagbibigay pansin sa natatanging posisyon ng Pilipinas. Ano ang eksaktong bagay na natatangi? Kung ikukumpara sa mga bansang mayaman sa teknolohiya, masasabing ang Pilipinas ay ang hindi mapapalitang sentro ng pandaigdigang lakas tao, human capital at maritime logistics. Halimbawa, ang Estados Unidos ay ang pinuno sa militar at pananalapi, ngunit ang mga sistema ng kalusugan, mga data center na nagpapatakbo sa kanilang sistema, at ang mga barkong nagdadala ng kalakal ay umaasa sa lakas tao at kasanayan ng mga Pilipino. Madalas sabihin, ang finished product ay pwedeng gawin ng ibang bansa, ngunit ang mga taong nagpapatakbo at nagpapanatili ng mga sistemang iyon ay tanging mga Pilipino lang ang may kakayahan. Ganoon nga, lalo na ang mga overseas Filipino workers, OFW sa serbisyo, pangangalaga ng kalusugan, at ang mga marino na siyang gulugod ng global shipping. Sinasabing kung titigil ang supply ng mga manggagawang Pilipino, babagal ang sistema ng ospital sa Europa at magkakagulo ang global supply chain. Kaya pala, anuman ang pinapakita sa labas, oo, sa halip na matakot, mas tumpak na sabihing ang Pilipinas ay nakatanim na bilang isang kritikal na bahagi ng sistema at hindi ito maaaring alisin. Ngayon, tingnan natin ang mga konkretong larangan. Una, tungkol sa sektor ng paggawa, labor. Dati, ang Pilipinas ay tinatawag na supplier ng tao, ngunit sa mga nakaraang taon, parang nalalampasan na ito ng ibang bansa. Totoo na nalampasan tayo sa dami, quantitative share, ngunit sa aspeto ng kalidad at, lalo na, sa pananaw ng economic and human security, nananatili itong mahalaga. Sa katunayan, nagiging seryosong problema ngayon ang kakulangan ng sanay at mapagkakatiwalaang lakas tao sa maraming bansang mayayaman. Ang Amerika ay ang pinakamalakas na bansa sa mundo, hindi ba? Mahina ba sila sa lakas tao? Ang disenyo at teknolohiya nila ay world-class, ngunit kulang sila sa mga doktor, nurse, inhinyero, at construction manager na handang magtrabaho sa mga kritikal na posisyon. Ang matagal ng pag-asa sa outsourcing ay nagkaroon ng epekto. Doon muling nagbigay pansin ang mga kaalyado sa human capital ng Pilipinas. May balita pa nga na ang Pilipinas ay umaako ng malalaking BPO, IT support systems at maintenance para sa mga kritikal na serbisyo ng Amerika. Ang kasanayan at adaptability ng mga Pilipino, lalo na sa mga kumpanya sa Cebu at Manila, ay isang mahalagang bahagi na pumupuno sa kakulangan ng Amerika. Ito ay higit pa sa simpleng negosyo. Ito ay direktang nakakabit sa pagpapanatili ng alyansa at ng global system. Kaya pala, hindi lang paggawa ng mag-isa kundi estratehiya na iasa sa isang mapagkakatiwalaang katuwang. At ang isa pa na hindi pwedeng kalimutan ay ang logistics at strategic location. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa teknolohiya at teritoryo, ang lokasyon ng Pilipinas malapit sa Taiwan at West Philippine Sea ay nagbibigay dito ng di matatawarang halaga. Ang Pilipinas, dahil sa kinalalagyan nito, ay isang imprescindible logistic hub para sa mga kaalyado. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa lokasyon. Kaya naman, pinahahalagahan ng Amerika ang Pilipinas hindi lang bilang isang dapat protektahan kundi bilang isang partner na hindi pwedeng bitawan. Sa heograpiya, katabi rin ng Pilipinas ang Tsina at Rusya, wala talagang kapalit sa posisyon at sa kakayahan ng mga tao nito. Sunod, ang relasyon sa kapitbahay na Tsina. Para sa Tsina, ang Pilipinas ay isang katuwang na mahirap pakitunguhan ngunit patuloy na kailangan para sa pag-angat ng kanilang industriya.
lalo na sa larangan ng high-quality services, hospitality management, at skilled manufacturing labor. Umaasa pa rin sila sa pag-angkat ng kaalaman at tao mula sa Pilipinas. Sinasabing nagpapalakas sila ng sariling kakayahan, ngunit hindi pa rin ganap na nakakahabol. Nagbubuhos sila ng malaking pondo, ngunit sa mga kasanayan na nangangailangan ng akumulasyon, tulad ng proyekto at manpower management, mas mahusay pa rin ang Pilipinas. Kung pilit nilang aalisin ang Pilipinas, mababawasan ang paglago ng kanilang sariling service at logistics industry. Iyan ang dilema ng China. Talaga nga, malapit ngunit kailangan. At ang hindi inaasahan ay ang relasyon sa Rusya. Bagaman lumamig ang relasyon dahil sa Ukraine crisis, hindi pa rin ganap na naputol ang ugnayan sa mga proyekto ng enerhiya at infrastruktura. Tulad ng mga proyekto sa Sakhalin, hindi ba? Nanatili ang interes ng Pilipinas doon, hindi man direkta. Oo, ito ay desisyon mula sa pananaw ng seguridad ng enerhiya at negosyo. Ngunit para sa Rusya, malaki ang kawalan kung tuluyan nilang puputulin ang ugnayan sa mga inhinyerong Pilipino na may mataas na kasanayan sa pagpapatakbo ng mga planta at infrastruktura. Sa pananaw ng paghahanda para sa future infrastructure, mataas pa rin ang pagtingin sa mga kasanayan sa konstruksyon at project management ng Pilipinas sa ground level. Ang pagiging komplikado ng internasyonal na relasyon kung saan may tensiyong politikal ngunit magkakaugnay pa rin sa teknikal at ekonomikong lohika. Palitan naman natin ang pananaw at tingnan ang relasyon sa mga bansang gitnang silangan. May balita na nagdaragdag ng pamumuhunan ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia at UAE sa Pilipinas. Para sa mga bansang gitnang silangan na nagnanais na lumayo sa pag-asa sa langis, ang Pilipinas ay pinagtutuunan ng pansin bilang modelo ng service economy at pagsasanay ng tao. Ang karanasan ng Pilipinas, na nakapagbuo ng isang pandaigdigang human capital sa kabila ng kakulangan sa pinansiyal na mapagkukunan, ay isang kaakit-akit na aklat-aralin para sa kanila. Mayroon silang pera, ngunit kailangan nila ng know-how kung paano gamitin iyon para paunlarin ang kanilang bansa. Tama iyan. Ang partikular na pinagtutuunan ng pansin ay ang larangan ng pangangalaga ng kalusugan at disaster management, climate resilience. Sa rehiyong ito, kung saan malaki ang pangangailangan, ang hospitality at healthcare management ng mga Pilipino ay nakakakuha ng mataas na tiwala. Narinig ko iyan. Sinasabing hindi uunlad ang kanilang mga ospital at service industry kung wala ang mga nurse at hotel manager na Pilipino. Bukod pa rito, umuunlad din ang kooperasyon sa Pilipinas sa pagbuo ng supply chain para sa mga skilled worker na inaasahang magiging susunod na resource. Mula sa pagiging bansang pinagkukunan lang ng langis, nagiging partner ito sa paglikha ng future talent. Ang flexibility ng Pilipinas ay pinahahalagahan din kumpara sa Europa. Sinasabing ang Europa ay may matibay na sistema at konserbatibo pagdating sa pagbabago. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may kakayahang umangkop sa paglilipat ng teknolohiya at pagsasanay ng tao ayon sa pangangailangan ng partner country. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ito mas pinipili bilang growth partner. Kaya pala, ang gitnang silangan na may saganang pondo at ang Pilipinas na may tiyak na kasanayan ng tao. Ang kombinasyong ito ay magiging isang kawili-wiling variable sa pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang relasyon sa mga bansang tinatawag na Global South, tulad ng India at Australia. Pinipili rin ng mga bansang ito ang Pilipinas bilang mahalagang katuwang. Ang simbolismo nito ay ang paggamit ng modelo ng human resource development ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang India ay may population bonus at isang malaking merkado, ngunit ang hamon ay ang kulang na infrastruktura ng tao at serbisyo. Sa Pilipinas, ang pinakamabenta ay ang kalidad ng serbisyo at ang diwa ng professionalism. Ang pamahalaan ng India ay umaasa sa Pilipinas hindi lang para sa mga BPO services kundi para rin sa paglilipat ng diwa ng kalidad at cultural safety sa serbisyo na nakukuha sa mga Pilipino. Ang kooperasyon sa isang pakete kasama na ang pagsasanay ng mga lokal na tauhan ay katangian ng Pilipinas. Samantala, lumalalim din ang relasyon sa Australia. Bagaman mayaman sa likas na yaman, pinagtutuunan ng pansin ang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng hospitality, tourism, at elder care. Oo,
Ang mga Pilipinong may kasanayan ay inililipat at inilalagay sa mga kritikal na sektor ng Australia. Ito ay umaayon sa estratehiya ng Australia na maging isang global hub ng serbisyo sa halip na bansang nagbebenta lang ng likas na yaman. Sa orihinal na kuwento, may impormasyon na bumili ng tangke ang Europe, ngunit iyon ay hindi totoo. Oo, iyon ay hindi totoo. Malamang nanalito iyon sa pagbili ng kagamitang militar ng South Korea. Ngunit ang kooperasyon ng Pilipinas sa larangan ng depensa sa Europa ay umuunlad, tulad ng pagbuo ng mga defense, cybersecurity partnership at pagbabahagi ng impormasyon. Ang cooperation sa teknolohiya at infrastruktura ay mas matibay na pundasyon para sa pangmatagalang tiwala kaysa sa madamdaming pagbili at pagbebenta ng sandata. Panghuli, paano tiningnan ang Pilipinas ng mga bansang kasalukuyang umuunlad tulad ng Vietnam at Mexico? Maraming eksperto ang nakikita ang Pilipinas bilang modelo ng paglago at isang praktikal na guro. Halimbawa, sa Vietnam, dumarami ang kaso ng paglilipat ng sistema ng Filipino quality management at pagsasanay ng tao at hindi lang basta pagtatayo ng pabrika. Ito ay umaayon sa pangangailangan nilang umangat mula sa pagiging pabrika ng mundo tungo sa isang bansa na may mataas na value-added industry. Ang attitude ay tinuturuan kung paano mangisda at hindi binibigyan ng isda. Ang relasyon sa mga bansang mayaman sa likas na yaman tulad ng Indonesia at Canada ay hindi lang pagmimina, kundi ang pagsuporta sa service at processing industry. Tama iyan. Hindi pagbili ng mura kundi pagsuporta bilang partner sa industrialisasyon. Iyan ang isang malaking dahilan kung bakit nagtitiwala ang mga bansa sa Global South sa Pilipinas. Pagdating dito, tila nag-iiba na ang kahulugan ng salitang iniingatan, cautious na nasa simula. Oo, sa halip na nakakatakot, nakakaramdam ka ng isang bigat na hindi iikot ang mundo kung wala ang bansang ito. Hindi ito isang hegemon na pinamumunuan ng militar, ngunit isang indispensable country na sumusuporta sa mga industriya sa buong mundo sa pamamagitan ng human capital at tiwala. Iyan marahil ang posisyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Sa isang banda, masasabing ito ang variable na pinakamahirap palitan. Tayo rin, dapat nating pangalagaan ang yamang ito ng tiwala na binuo ng ating mga ninuno. Ano sa tingin ninyo ang dapat tahakin na landas ng Pilipinas mula ngayon? Mahalaga ang pangalagaan ng ating kultura at ang ating mga tao, ngunit gusto ko talaga ang attitude ng pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan sa mundo. Ibahagi sa amin ang inyong opinyon sa comments. Hanggang sa susunod na video, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.